si Moses ay nung siya ay nagsumbong kay Lord na napapagod siya. Kasi ang hirap ng kanyang tungkulin at kanya lahat. Actually, kung minsan, ang sabi, pag ikaw rin ay nasa, ang tawag nito, yung church ay nasa, tawag nito, sa stage of pioneering o nasa pioneering stage pa lang, ay sa'yo din lahat. Ikaw yung nag-arrange ng mga upuan, ikaw yung naglilinis ng kubita, ikaw yung nag-i-MC, ikaw nagsusunglid, sa'yo lahat. Kay si Moses din sa kanyang panahon, ano ba ito? Akin na lang lahat. Nagrereklamo siya. Ako, hindi yan ako nagrereklamo. Hanggang kaya ko, kakayanin ko. Pero alam niyo po, si Jethro na biyenan ni Moses ay binigyan ng wisdom ni Lord. Nung makita ni sitwasyon na si Moses ay patang-pata na sa dami ng kanyang ginagawa, hindi magkanda o gaga, hanggang hating gabi, nandun pa rin, nag-overtime. Kaya ang sabi ng Diyos sa kanya, sa pamagitan ni Jethro, pumili ka ng iyong makakatuwang. So, yung pala, ang ginawa ng Diyos, pumili siya ng 70. Makikita po natin yung nakatala sa bilang or Numbers chapter 14. Makikita natin yan doon. At pumili si Moses ng 70 at yun po ay kanya pong binasbasan at ang Diyos po mismo ang siya pong nagpuno sa kanila ng Espiritu Santo. Na kung ano ang sabi sa Bible, kung ano yung meron si Moses ay binigyan sila ng bahagi. So, nagiging katuwang. Pero yun po ay sa elders level. No? So, si Moses ay meron po siyang katuwang na elders. At katulad po ng pastor, kasi si Pastor Moses ay nagpapastor, ang pastor din po sa kasaluyang panahon, kaya meron po siyang mga kasamang elders, no? Kaya meron pong nagpaplano, hindi po kanya lahat. Hindi po si Moses lahat ang buntunan ng lahat na lang ng gawain. At dito naman, pagdating naman sa patungkol sa mga ministeryo, ay meron din pong inilagay ang Diyos para magiging mga katuwang. Sa Numbers 3 o bilang 3 o chapter 3, makikita po natin diyan na ang Levites o yung mga Levita na katuwang ni Moses naman sa level ng paglilingkod o ministries ay marami po sila. Pag tingnan nyo po yung bilang 3, iba't iba ang functions ng Levites. Hindi lang porque Levites ay tawag nito, lahat na lang gagawin niya. Hindi po. Ang Levites din ay dinivide ng Diyos, at yun ay sa grupong ganito, sa grupong ganito, sa grupong ganito ay meron pong mga specific functions, no? So, basahin natin yung bilang 3. Bilang 3. Ang sabi, ang tungkulin ng mga Levita, no? So, dito po ay hindi po isa ang tungkulin ng mga Levita. Meron pong subdivided, ang tawag nito, nature of duties and responsibilities na sinasabi dyan. Ang sabi dito, ito ang salinlahi ni Aaron at Moses nang kausapin siya ni Yahweh sa bundok ng Sinai. Ang mga anak ni Aaron ay si Nadab na siyang panganay at sina Abiho, Eleazar at Itamar. Sila ang itinalagang pari na magsisilbi
sa tuldang tipanan. Ngunit si Nadab at Abiho ay namatay sa harap ng altar sa bundok ng Sinai nang magsunog sila kay Yahweh sa pamagitan ng apoy na hindi itinalaga para roon. So dito po sa kanila pala, meron pong mga paring namatay dahil po sa hindi po sila ang pinili para doon sa specific duty, pero nag-duty sila, kung baga nag-overlap. Doon pala meron pong overlapping din. Overlapping nga ba yung tamang term? Yung yung bang agawain ng isa, ginawa mo, kinuha mo pang gampanan. So, yun po yung nangyayari, no? Ang sabi dito, wala silang anak, kaya sina Eleazar at Itamar ang naglingkod bilang pari habang nabubuhay ang kanilang ama. Sinabi ni Yahweh kay Moses, tipunin mo ang lipi ni Libi at italaga mo sila bilang katulong ni Aaron, no? Katulong ni Aaron. Tutulungan nila si Aaron sa mga gawain sa tuldang tipanan, ang mga mamamayan sa kanilang paghahandog. Sila ang mga siwa sa mga kagamitan sa loob ng tuldang tipanan, at sila rin ang tutulong sa mga Israelita sa kanilang pagsamba. So dito ay meron pong mga binabanggit na duties and responsibilities, no? Meron pong in charge sa kagamitan, at meron pong in charge doon sa pagtulong sa pagsamba sa mga Israelita. Sa 9, ang tanging tungkulin ng mga Levita ay ang tumulong kay Aaron at sa kanyang mga anak sa gawain nila sa tuldang tipanan. Si Aaron naman at ang kanyang mga anak na lalaki ay itatalaga mo bilang pari, at sila lamang ang gaganap ng mga gawaing kaugnay nito. Sinumang hindi mula sa lipi ni Aaron na gumanap ng tungkulin ay ng pari ay dapat patayin. So dito yung mag-overlap, meron pong halimbawa, hindi mo naman pangsyon, inaano mo. Kaya sa atin dapat meron din pong mga ganun, no? Kaya yung iba, meron po silang tinatawag na job order. Sa ibang mga churches, yung malalaking churches, meron pong job order na binibigay. Ito yung function mo, ito yung duties mo. Sa atin, walang ganon. Hindi pa tayo kasi katulad sa kanila. So, sinabi ni Yahweh kay Moses, pinili ko ang mga Levita bilang kapalit ng mga panganay na lalaki. Kaya sila'y para sa akin. Yung Levita, para sa kanya daw, sabi akin ang lahat ng panganay, sapagkat nang lipulin ko ang lahat ng panganay ng Ehipto, binukod ko para sa akin ang lahat ng panganay, maging tao o hayop. Kaya sila ay akin, ako si Yahweh. Sino-sino yung mga panganay dito? Dami palang mga panganay. Para kay Lord kayo, sabi ni Lord dito. Pasensya na, bunso. Mga bunso, pasensya na kayo muna. Pasensya na muna. Si Lord ang nagsabi, kanyang mga panganay para kay Lord talaga, no? So, sabi dito, sinabi noon ni Yahweh kay Moses sa ilang ng Sinai, lahat ng lalaki sa lipi ni Libi mula sa gulang na 1 buwan pataas ay ilista mo ayon sa kanilang angkan at sambahayan. Kaya ang lipi ni Libi
ay inilista ni Moses ayon sa utos sa kanya ni Yahweh. Ito ang mga anak ni Levi, sina Gerson, Kuhat at Merari. Ang mga anak naman ni Gerson ay sina Libni at Simi. Ang mga anak, so dito po, binanggit po dyan yung mga anak. Dito sa bandang ibaba, mayroon po diyang mga duties and responsibilities na ibinigay sa kanila. Sana ba yun banda? Sa bandang 24, o nasa 24. At ang pinuno nila ay si Eliasap na anak ni Lael. Sila ang mga ngasiwa sa kaayusan ng tuldang tipanan. Mga ngasiwa, so in charge si Eliasap at ang kanyang mga anak sa kaayusan ng tuldang tipanan. Ano ibig sabihin po dito yung kaayusan? Ibig sabihin sila yung mga taga-arrange ng dapat na i-arrange. Kasama dyan yung paglagay ng mga ganere, yung mga upuan, yung mga kurtina, yung ano pa ba, banggitin mo na kung ano yung dapat na i-arrange. Siguro kahit po yung mga kalitliitan na mga gamit doon na kailangan pong i-arrange ay ini-arrange nila. Then, sa bubong at sa tali nito, sa mga kurtina, ay tama pala, nandito pala nabanggit. Sa mga kurtina, sa pinto, at sa mga bulwagan, sa paligid at ng altar. Ayan, yung sinasabi, yun po yung una nilang pangsyon. So, tingnan po na lang ninyo. Then, sa 27, iba namang pangsyon ito. Ang angkan ni Kuhat, pero pareho silang Levita, no? Ay binubuo ng mga sambahayan ni na Amram, Isar, Hebron at Usil. At umabot sa 8,600 ang mga kalalakihang isang buwan pataas ang edad. Sa 9, tingnan natin yung kanilang pangsyon. Sila ay sa gawing timog ng tabernakulo, pinagkampo at pinamunuan ni Elisapan na anak ni Usil. Sila naman ang mga ngalaga sa kaban ng tipan. Ito naman yung kanilang responsibility, no? Sila po mga ngalaga ng kaban ng tipan. Ang kaban ng tipan na tinatawag, ayun po yung pinaglululanan ng yung bato na nakuha ni Moses doon sa bundok na sinulatan ng Diyos ng 10 Commandments. Yun po yung kaban ng tipan. Yun po, nakalagay kasi yun sa parang isang, ang tawag niyan, kartila na bitbitin ng dalawang tao. Isa sa unahan, isa sa kartila siya pero walang gulong. Dadalhin ng tao, dalawang tao. No? So, sumunod, sila naman ang mangalaga sa kaban ng tipan, sa misang lalagyan ng handog sa ilawan, sa mga altar, sa mga kagamitan ng mga pari, at sa mga tabing. Si Eleazar na anak ni Aaron ang magiging pinuno ng mga Levita at mamamahala sa mga katulong sa paglilingkod sa santuaryo. Meron na namang in charge sa sanctuary. Sa sanctuary na tinatawag ay another function naman. Ano ba ang pag tinatawag natin sa sanctuary? Dito po sa sambahan, sa dakong pinakasambahan na nila. So, malamang kasama doon yung functions ng mga musicians. Hindi po, parang hindi nakalagay dito yung specific na function as musicians. Pero yung sinasabi po ditong katulong sa paglilingkod sa sanktuaryo ay kasama po doon yung
sa music ministry. Sa kanila ay I don't know kung saan banda, kasi sa kanila meron talagang dance ministry. Sino ba ito? Si Miriam, na nakakatandang kapatid ni Moses at Aaron, siya po ay tambourine dancers o tambourine dancer. Pero siyempre, meron din siyang mga kasama. Pero siya mismo ay sumasayaw kay Lord sa pamagitan ng tambourine. I don't know kung saan po yung kanyang pwesto. No? Pero, dito po sa, ang atin pong binibigyang diin dyan, ay dun sa mga Levites, ay meron silang mga kanya-kanyang duties and responsibilities. Meron po silang mga specific functions and responsibilities nung unang panahon. Sa atin, dapat din meron. Sa ibang malalaking mga churches, meron din silang mga specific. Ikaw lang sa ganito, ikaw sa ganito. Siyempre, sa kanilang panahon, iba sa kanilang panahon, iba naman sa atin. Siyempre, mga high-teach na tayo ngayon. Meron na maraming mga gadgets. Di ba? Glory to God. Bago tayo magpatuloy, mahaba-haba po yung ating talakayin. Manalangin muna tayo. Hallelujah, hallelujah, Lord Jesus. Salamat po sa iyo pong patnubay. Gabayan niyo po kami sa amin pong tatalakayin ngayong umaga. Bagaman marami ito na hindi po namin kayang arukin. Ikaw, Diyos, magturo sa amin para ang mga gawain ay mai-distribute doon sa mga karapat-dapat. Katulad ng pagpili mo sa mga taong karapat-dapat sa iyong panahon at sila mismo ay inassign mo doon sa mga lugar kung saan sila nararapat, ay sa amin din pong panahon nawa ito po ay maaayos din dahil ikaw ay Diyos ng kaayusan. Salamat po na hanggang sa ito po'y matapos ay kasama ka namin. Salamat po ng marami. In the mighty name of Jesus, amen and amen. Hallelujah! Palakpakan ng ating pong Panginoon. Okay. So, makikita po natin doon na sila po ay may kanya-kanyang duties and responsibilities, no? Bagamat doon napakarami pong mga tao, siyempre malaki yung kanila pong pinagtitipunan. Malaki yung kanilang pong pinagtitipunan. Pero actually, that time, yun po yung time na yon, yung kanila pong dakong pagtitipunan ay tinatawag pa lang na tabernakulo. Ha? Tinatawag pa lang na tabernakulo. Ano ba ibig sabihin ng tabernakulo? Ang tabernakulo ay gamit yan nila na bahay-sambahan habang sila po ay nasa paglalakbay papuntang Kanaan. Ngayon, kung saan sila magkakampo o titigil pansamantala, yun pong mga nakasign doon na taga-bitbit ng mga gamit, i-assemble nila yan. Ganun po yun. So, ganun po yun. So, pagkahalimbawa, nakarating sila sa isang lugar na kailangan nilang tumigil pansamantala, ang gagawin noong mga na-assign na taga-bitbit ng mga gamit, i-arrange nila yon. Kanya-kanya sila may bitbit eh. Basahin niyo pong maigi yan para malaman ninyo yung functions ng mga Levita. Hindi ko na binabasa pa isa-isa kasi pagbasahin ko pa isa-isa yan, lalo tayong tatagal, no? Pero binanggit ko po sa inyo yung kanila pong, meron po silang mga kanya-kanyang functions, no? Then, ano ba ang katumbas nito sa atin pong kapanahunan? Kung sila doon ay meron pong ganong klaseng tungkulin, dito po sa atin pong pagtalakay, may tatlong bagay ako na binibigyang diin lang. Ayaw kong humaba at ayaw kong magkalabo-labo yung ating topiko. So, dito sa atin pong
topic about sa pangangako sa paglilingkod sa Diyos o recommitment to the ministries o to the ministries we have in the Lord, ay may tatlong bagay na bibigyan din tayo. Una, ang Diyos ang nagbibigay ng kakayanan. Ang Diyos ang nagbibigay ng kakayanan. Kung makita natin kanina na sila po mismo ay meron po silang mga specific duties and responsibilities, siguro naman tinitiyak ni Moses na yun pong naka-assign po doon ay akma doon sa kanila pong tungkuling inilagay. And dito po sa New Testament naman, no? Kung makita natin, dahil ang Diyos po ang nagbigay ng kakayanan sa Efeso 4:11, sabi dito, si Jesus ang nagbigay ng kakayanan. Especially, doon po sa fivefold ministry na tinatawag. Ano ba yung fivefold ministry? Ito po yung prophet, evangelist, apostle, prophet, evangelist, pastor, and teachers. Yun po yung fivefold ministries. Pero dito po ay meron din pong support ministries na tinatawag. No? Bagamat sa Bible wala talagang specific na sinasabing support ministries. Pero actually, yun pong nagpapangsyon dun sa binigyan ng gift ayon doon sa 1 Corinthians chapter 12 and Romans chapter 12, na binigyan po sila ng mga spiritual gift na tinatawag. Sila po ay nandun sa sinatawag nating support ministries, no? At ang layunin dito, ang sabi sa Bible sa Ephesians 4:12, ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng mga banal para sa ikatitibay ng katawan ni Kristo, ang Iglesia. So tingnan natin po yung sinasabi po doon sa Romans 12, no? Basahin natin. Kasi kailangan natin din pong makita yung mga spiritual gift na sinasabi po dyan. Sa 4, Romans 12:4, ang sabi dito, kung paano ang katawan ni Kristo ay binubuo ng maraming bahagi at magkakaiba ng gawain ang bawat isa. So dito binabanggit diyan sa katawan ni Kristo na binubuo ng maraming bahagi at magkakaiba ng gawain sa bawat isa, ay parang ganun din yung nangyari doon kanina sa nabasa natin sa bilang 3. Yun pong mga Levites, iba't iba sila ng duties and responsibilities. Dito rin, sa katawan ni Kristo sa ating kapanahonan, ang bawat isa ay, ang sabi diyan ay bilang bahagi sa katawan ni Kristo, ay meron din pong mga specific duties and responsibilities. Sabi dito sa 5, gayon din naman, kahit na tayo marami, nabubuo tayo sa iisang katawan ni Kristo. At tayong lahat ay bahagi ng isa't isa. Ibig sabihin, tayong lahat ay bahagi sa isa't isa. Tayong magkakasama. Hindi tayo magkakompetensya. Hindi tayo magpapagalingan sa isa't isa. At hindi natin dapat i-compare ang ating sarili sa iba. Pag-igihin mo yung function para kay Lord, pag-igihin niya yung kanyang function para kay Lord. Magkaiba kayo ng duties and responsibilities. Ang dapat lang ay pag-igihin
yung iyong function, pinag-iigi ba natin? Nandyan po ba kayo? Pinag-iigi po ba natin yung ating mga functions, yung ating mga duties and responsibilities kay Lord? Lahat, ang sabi dito, lahat ay may functions eh. Lahat ay may duties and responsibilities. Ang tanong doon, kung pinag-iigi mo. Kung pinag-iigi mo. O pinagbuti mo ba? Then, next. Tumanggap tayo ng iba't ibang kaloob ayon sa kagandang loob ng Diyos. Kaya't gamitin natin ang mga kaloob na yan kung ang ating kaloob ay pagsalita ng pahayag mula sa Diyos, magpahayag tayo ayon sa sukat ng ating pananampalataya. Kung paglilingkod ang ating kaloob, maglingkod tayo, magturo ang tumanggap ng kaloob ng pagtuturo. Magpalakas ng loob ang may kaloob sa pagpapalakas ng loob. Kung pagbibigay ang iyong kaloob, magbigay kayo ng buong puso. Kung pamumuno naman, mamuno kayo ng buong sikap. Kung pagkakawang gawa ang inyong kaloob, gawin ninyo iyan ng buong galak. Hallelujah. So yan po din meron pong mga specific functions, specific duties and responsibilities, no? Na makikita natin. Then, sa verse 7, yung sinasabing serve, no? Serve, yung serve ay yung iba ay hindi specific yung serve na sinasabi, pero dito po meron pong specification ng mga duties and responsibilities. At tandaan po natin, dyan sa kung ano mang nilagyan sa atin ni Lord, no? Kung saan man tayo nilagay ni Lord na duties and responsibilities natin, tandaan natin, ang sabi sa Bible, sa Pilipos 1:6, ay ang pinasimulan sa iyo ng Diyos ay si Lord ang tutulong sa iyo hanggang sa ito'y makumplito. O ibig sabihin, hindi ka pabayaan ni Lord dyan, tutulungan ka ni Lord. Then, sa Philippians 4:13, ang sabi ni Pablo, I can do all things through Christ who will give me strength. So, ibig sabihin, doon sa function na iyong ginagawa, si Lord ang magbibigay sa iyo doon ng kakayanan. No? Kaya huwag kang matakot. Kung inilagay ka ni Lord doon sa ministry yon, pag-igihin mo. Naglilingkod ka kay Lord. Si Lord ang bibigay lakas sa iyo. Siya ang tutulong sa iyo, ika nga. Amen? Hallelujah. Okay. So, ikalawang bibigyang din natin ay yung atin pong pinaggaganapan na ministeryo, ito po ay lifetime dapat. For lifetime service. Ibig sabihin, habang nabubuhay tayo. Pero si Lord naman ay pwede niyang paunlarin. Kanya yang pinagpapala. Pag pinagpapala kasi tayo, ay pinararami niya yung iyong gift. Pinapaunlad niya tayo. Bakit? Katumbas po kasi niyan, doon po sa pagbibigay niya ng gift doon sa Matthew 25, no? Nagbigay siya, actually yung binibigay niya doon is kakayanan. Nagbigay siya ng 5 talents, yung isa 2 talents, yung isa 1 talent. Ang sabi, noong binigyan ng 5, pagdating sa dulo ay tumubo ng 5 pa. Ibig sabihin, umuunlad. Kasi ginamit niya,
ginamit niya. Ang sabi doon, ang term sa Bible, ikinalakal niya. Ang ibig sabihin, pagka ginamit mo yung gift ni Lord sa iyo, ay paunlarin niya. Yung binigyan ng dalawa, ginamit din niya, tumubo ng dalawa. Ang mapait, yung tumanggap ng isa na lang, ang ginawa niya, ibinaon sa lupa. Ibig sabihin, hindi ginamit. Paano, unlad? Hindi ginamit eh. Kaya kailangan yung gamitin mo kung ano yung ibinigay sa ni Lord, gamitin mo. Ipagamit mo kay Lord. Hindi yung sinarili mo lang at hindi mo ipinagamit kay Lord. Darating po tayo doon sa singilan. Kasi pagdating doon sa bandang dulo, yung binigyan niya ng talent, anong ginawa? Ang sabi, yung binigay sa kanya na iisa, ay kunin sa kanya at ibigay doon sa meron. Ibig sabihin, yung meron na, dahil ginamit niya, nagkakaroon pa siya ng marami pa, dinagdag pa sa kanya. Yung meron na nag-iisa na hindi niya ginamit, kinuha pa sa kanya. Tandaan po niyo yan. Yun yung sinasabi po doon sa Matthew 25. Kung hindi ako nagkamali. Yung from verse 14 hanggang 31. So yun po yung nangyayari doon. Then, ang sabi dito, no, for lifetime service. Kasi ang ano talaga ng Panginoon, pag tayo po ay gumanap, ay lifetime ang hangganan. Ibig sabihin, habang nabubuhay. Si Hannah, nung inihandog niya si Samuel para ipagamit kay Lord, ang sabi niya, para maglingkod sa Diyos habang buhay. No? Tingnan po ninyo dyan sa, bagamat ang banggit dyan ay patungkol sa pag-dedicate ni Hannah kay Samuel sa templo ng Panginoon, pero sa atin din, sa pagpapagamit natin kay Lord, dapat ito ay lifetime. Sa 1 Samuel chapter 1 verse 28, kaya naman po inihahandog ko siya kay Yahweh upang maglingkod sa kanya habang buhay. Maglingkod sa kanya habang buhay. Ibig sabihin, lifetime service, yung paglilingkod natin kay Lord ay habang buhay. Hindi nakabase lang doon sa may gana ka o hindi. Ay, ngayon wala akong ganang maglingkod kay Lord. Ay, sige, hindi muna ako maglingkod. Ngayon, parang hindi ko, parang wala sa ano ko eh. Wala sa isip ko maglingkod kay Lord, kaya hindi muna, bakasyon muna ako. Diyan po yung sinasabi po dyan na paglilingkod kay Lord ay habang buhay. Pero alam niyo po, ang dapat po sa ganito pong klaseng mga function, dapat atin pong pinaghirapan. Kasi nakita ko, yung lahat na nakuha lang niya ng madali, ay madali din niyang alisan. Totoo yan. Kasi hindi niya, para bang nakuha lang niya ng madali eh. Kaya madali din sa kanya yung pag-alis doon. Marami akong lamang mga manggagawa tungkol dyan sa mga function dito. Dahil mabilis lang naman siya nakapasok kasi talented siya, napili siya. Pero dahil ang iniisip niya ay madali lang naman, pag-alis din niya ay madali din. Pero dapat ito pag-pray natin kasi ano ito pribilehiyo natin, di ba? Sabi ko sa inyo kanina, ito isang pribilehiyo na magamit ka nakasama ni
Moses bilang frontliner. Ang ibig sabihin diyan sa ministeryong iyong pinapangsyon ay pribilehiyo mo yan. Hindi, ibig sabihin, hindi lahat na pagbibigyan na makapaglingkod yan sa paglilingkod na nagagawa mo kay Lord. Samantalang ikaw, nakapaglilingkod ka kay Lord dyan sa function na iyong pinapangsyon para kay Lord. No? So, lifetime yung atin pong paglilingkod kay Lord. No? Amin po ba? Katulad ngayon, taglamig. Ay, hindi mo na ako magtutugtog kasi ang lamig-lamig, hindi ako makapaligo. Marami pong ganyan nag-iisip ngayon. Meron po bang nakapag-isip? Ang hirap gumising sa umaga, ang lamig-lamig, kaya hindi ako makaligo, kaya hindi mo na ako magtutugtog ngayon. Hindi mo na ako sasayaw kay Lord. Meron bang nakapag-isip ng ganon? Pagka mahina, ibig sabihin, pagka hindi matibay yung commitment, baka sabihin mo nga, hindi mo na ako magtutugtog kasi malamig. At yung iba nga, pag-exit, dahil madali lang na inisip niya, madali lang naman ako makapasok dyan, pwede ako mag-exit. Dapat mahirap yung, pag naka-exit na, mahirap sa kanya yung pagpasok muli. Para maramdaman niya ang hirap. Para hindi siya aalis na lang bigla pag gusto niya. Amin ba tayo doon? Andyan pa ba kayo? Okay. So, ikatlong bagay sa actual na pagbabasbas, no? Yung actual na pagbabasbas kasi doon sa paglilingkod sa Old Testament sa kanila pong pagbabasbas ay sa Leviticus 21:10, no? Basahin niyo nga yung Leviticus 21:10 kung ano yung ginawang pagbabasbas. Sinong may mga Bible? Levitico 21:10. So doon po meron pong tinatawag na yung binubuhusan ng langis. Binubuhusan ng langis. Ibig sabihin doon sa mga itinalaga, sa kanila sa Old Testament, kadalasan ang itinalaga sa isang function ay binubuhusan ng langis. Sa pamagitan ng pagbuhos ng langis. Ang tawag po nila doon is anointing oil, pang-anoint, no? Sa 1 Samuel 16:13. So dito, si David din, nung siya po ay itinalaga, ay binuhusan din ng langis. So sa kanila, ang pagbabasbas, halimbawa babasbasan ka, ay bubuhusan ng langis. May pagbubuhos ng langis. Sa New Testament, sa New Testament, ay tingnan natin paano yung paraan ng pagbabasbas. Sa Matthew 19 verse 13 at saka verse 15, ipinatong ang kamay. So laying of hands. Ang pagbibless o pagbabasbas sa panahon ni Jesus ay hindi na po, wala pong nabanggit si Jesus na pagbubuhos ng langis, kundi pagpapatong ng kamay, laying on of hands, pagpatong ng kamay. Kaya dito, binasbasan niya yung mga bata sa pamagitan ng pagpatong ng kamay. Sa Gawa 13:3, pagkatapos nilang mag-ayuno at manalangin, ipinatong nila sa dalawa ang kanilang mga kamay at sila'y pinalakad na. Ito po ay, ang binasbasan po nila dyan ay si Pablo at saka si Bernabe. No? Pagkatapos nilang mag-fasting, nanalangin, ang
tapos pupunta na sa mission si Bernabe at saka si Pablo, ipinatong nila ang kanilang kamay sa dalawa para sila ay basbasan. At lumakad na sila papunta sa kanilang mga misyon. So, meron pong tinatawag na pagbabasbas. Yan ay pagbabasbas po ang ibig pong sabihin po diyan. Then, 1 Timothy chapter 4 verse 14 and 15. Ang sabi po doon, si Timoteo nung siya po ay binasbasan, ang sinasabi po diyan, ipinatong nila ang kanilang kamay o yung mga pinuno ng iglesia or elders of the church ay ipinatong nila ang kanilang kamay kay Timoteo, simbolo na siya po ay binabasbasan. So, yun po ang ginagawa, no? So, tandaan po natin, ang atin pong gagawin ngayon ay tayo po ay mangako sa atin pong paglilingkod sa Diyos o pwedeng ito po ay recommitment na lang kasi nagbakasyon ka at nawala ka pansamantala o sandali at ikaw ngayon ay nagbabalik loob sa Diyos sa pamagitan ng pagpunction doon sa ministry na iyong ginagampanan. No? Tandaan natin, sa Bible ay meron sila doon na mga specific na mga functions. Sa atin din ay meron din po tayong mga specific functions kasi ang nangyari po doon sa Old Testament sa chapter 3 ng Bilang or Numbers ay nilagay din sila sa kanila pong mga specific duties and responsibilities. Then sa Romans 12 at saka 1 Corinthians 12, meron din po doon mga specific duties and responsibilities. Pag tayo po yung nagpa-function doon sa function na kung saan inilagay tayo ni Lord, si Lord po ang magbi-bless sa atin. Then, ang atin pong paglilingkod kay Lord, ito po ay lifetime. Ibig sabihin, habang nabubuhay, hindi pa gana-gana lang. Then, ikatlo, sa atin pong o tayo po ay binabasbasan sa pamagitan ng pagpapatong ng kamay. Okay, so sino po yung gusto pong mag-recommit sa kanyang paglilingkod kay Lord? Yung doon sa mga nag-iwan ng kanyang dating kinalagyan at gustong ibalik ni Lord doon sa function na kanyang iniwan dati. Mag-recommit ka kay Lord. Kung ikaw po'y lalapit kay Lord at nangangako ka na maglilingkod kay Lord, tapos hindi mo pa alam kung saan ka nilalagay ni Lord, mag-pray ka din patuloy kay Lord na kasi ito pong mga pinapangsyon natin sa ministeryo, ito rin po ay parang siya po yung lagi ko pong pinapaliwanag, parang ito rin po yung pinakagatong sa atin, no? Sabi sa Old Testament, kailangan ng apoy. Para manatili ang apoy, mayroong gatong. Ang apoy, pag walang panggatong, anong mangyayari? Andyan ba kayo? Namamatay yung apoy. Subukan mong alisin yung gatong sa apoy. Halimbawa, isang siga, alisin mo isa-isa yung mga panggatong. Anong mangyayari sa apoy? Mamatay. Nawawala. Ang ministeryo mo kay Lord ay nagsisilbi yan na panggatong para ka mag-apoy sa paglilingkod kay Lord. Para bang isang
Pusing factor yan para manatili ka. Tingnan mo yung walang ginagampanan sa ministry. Okay lang ako kahit hindi ako makarating sa Diyos. Wala naman akong pangsyon dun eh. Sunod na linggo, okay lang ako hindi makarating doon kasi wala naman akong ginagampanan doon eh. Hanggang sa ilang buwan na, tatlong linggo, 2 linggo, 5 linggo na, ganun pa rin ang sinasabi mo. Yun pala, dumating ka na sa punto na nasa panlalamig ka na. Ano ibig sabihin ng panlalamig? Parang nawalan ka na ng gana. Bakit? Wala yung pusing factor. Pag may ministeryo ka, kailangan mong pumunta. Bakit? May ministeryo kang ginagampanan. Pero hindi dahil lang doon sa ministeryo din. Dapat, ang pagmamahal mo doon nagmumula kay Lord. Kasi meron din namang mga tao na kahit wala silang ministry, nandun talaga sa Diyos linggo-linggo. Bakit? Yung pag-ibig nila kay Lord ay nag-aalab talaga. Pero wala ka nang ministeryo, wala ka pang pagmamahal masyado kay Lord, kaya okay lang sa'yo na mawala sa church. Yun naman ngayon ang mapait. Pero sa atin, kailangan natin po na tayo po'y maglingkod kay Lord. Kasi sa Bible naman wala namang sinasabi doon na merong iba na walang kaloob sa paglilingkod. Walang sinasabi doon. Ang sinasabi sa Bible, lahat ay mayroong kaloob. Kaya ibig sabihin, lahat tayo mayroong kaloob. Yung iba, hindi lang dinidig out sa kanilang sarili kung saan sila pwedeng gamitin ni Lord. Hindi lang nila nais na magpagamit kay Lord. Kaya kung minsan mayroong conviction si Lord, anak, gusto kong gamitin kita sa ganito. Ayaw ko, Lord. Kaya ibig sabihin, sila mismo nakikipagmatigasan kay Lord. Bahala na kayo mag-usap kay Lord kung ganun ang isip mo. Kasi sa Bible talaga ang sinasabi diyan, lahat ay meron pong kaloob. Tandaan natin yan. Kaya lahat tayo, kung baga, meron pong pusing factor para tayo po ay magpapatuloy sa paglilingkod kay Lord. Ibig sabihin, lahat ay merong rason para mag-apoy para kay Lord. Hindi po pwedeng wala kang rason para mag-apoy para kay Lord. Nakakalungkot nga yung iba na dahil wala ng ministry. Okay lang, hindi ako makarating kasi wala naman akong function doon. Dapat may function ka para lagi kang mag-apoy. Kasi yun na nga, pag walang pusing factor, nanlalamig ka na rin kasi kulang pa yung pag-ibig mo kay Lord. So ngayon, sino yung ating babasbasan? Lumapit kay Lord. At dun po sa mga nagnanais na maglingkod kay Lord, pwede kang ikaw mismo mag-iit sa sarili, Lord, gusto kong magamit mo. Ikaw mismo magsabi kay Lord na gusto mo magamit ni Lord. Great is your faithfulness.